Walang katotohanan ng kumakalat na listahan ng mga di-umano'y co-perpetrator ni dating Pangulong Duterte sa kasong Crimes Against Humanity sa International Criminal Court. Sinabi ni Lead Defense Counsel, Attorney Nicholas Kaufman, na walang ipinalabas na warrant of arrest ang ICC para kina Senator Bongo at Senator Bato de la Rosa at dating Justice Secretary Vitaliano Aguirre. Giit niya, listahan ang ipinalabas ng ICC at hindi warrant of arrest. Tinawag ni Senator Bongo na walang basihan at one-sided ang sinasabing listahan ng mga co-perpetrator ng dating Pangulo. Si Go ay nagsilbing Special Assistant to the President mula 2016 hanggang 2018 at Executive Assistant ng Alkalde ng Davao City mula 1998 hanggang 2016. Giit ni Go, wala siyang partisipasyon, kaalaman o otoridad sa mga sinasabing paglabag. Itinanggi rin ni dating Justice Secretary Vitaliano Aguirre ang anumang partisipasyon sa umano'y extrajudicial killings kaugnay ng kampanya kontra iligal na droga ng dating Pangulo. Samantala, ibinunyag ng Commission on Population and Development na patuloy ang pagtaas ng bilang ng pagbubuntis sa mga batang adolescent na wala pang 15 years old. Ayon sa datos ng PSA, noong nakaraang taon, naitala ang 3,612 na mga kababaihang may edad 10 hanggang 19 years old ang nabuntis. Sinabi ni CPD Undersecretary Lisa Bersales na kabilang sa mga dahilan ang kahirapan, limitadong oportunidad sa edukasyon at maagang exposure sa sexual na nilalaman ng social media. Mas pinalawak ng DOH ang kampanya nito para labanan o tulungan ang mga taong may Human Immunodeficiency Virus o HIV. Bukas na sa buong bansa ang higit 300 HIV care facilities para mapalawak ang access sa testing at treatment services. Ayon sa DOH, nasa 338 HIV care facilities ang nagbibigay ng libreng serbisyo tulad ng screening at confirmatory testing, antiretroviral therapy, counseling, combination prevention at viral load testing. Sa kabuuan, 186 facilities ang nasa Luzon, 77 sa Visayas at 75 sa Mindanao. Samantala, double hearsay ang tawag ni House Committee on Public Accounts Chairperson Terry Ridon sa report na may conversation records sina Pangulong Marcos at dating USEC Adrian Bersamin na nagpapakita ng direktang ugnayan ng Pangulo sa flood control project kickback. Ani ni Ridon, hanggat hindi si Bersamin mismo o si Pangulong Marcos ang magkumpirma ng authenticity ng umano'y komunikasyon ay walang probative value ang alegasyon. Nitong Biyernes, sinabi ni ACT Teachers Party List Representative Antonio Tino na ang record ng umano'y komunikasyon ni Marcos at Bersamin ay maaaring magamit bilang basihan ng panibagong impeachment complaint laban sa Pangulo sa oras na matapos na ang one-year ban sa January 2027.